Paakyat sa tulay ang SUV na yan nang tila gumewang-gewang ito hanggang mahulog sa ilog sa Etiaga, Isabela kahapon. Nasagip at dinala sa ospital ang driver at sakay ng SUV. Hinala ng pulisya na kaidlip ang driver at nagkamali ng kabig sa manibela. Patuloy ang investigasyon. Sa Caramoan, Camarines Sur, sugatan ng nasa 20 tao matapos ilang ulit na bumaliktad ang kanilang sinasakyan nang mawalan ng kontrol sa pababang bahagi ng daan. Ayon sa Caramoan MDRRMO, pagmamayari ng Provincial Local Government Unit, ang nadisgrasyang sasakyan. Patungo sila sa bayan ng Garchitorena para sa isang medical mission na mangyari ang disgrasya. Agad din pinag-utos ng kanilang alkalde ang rescue operation at dinalang lahat ng mga biktima sa ospital para mabigyan ng atensyong medikal. Mga kapuso, ITCZ o Intertropical Convergence Zone ang nakakaapekto sa Mindanao habang easterlies naman sa natitirang bahagi ng bansa. Magdadala ang ITCZ ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Mindanao. Easterlies naman ang magdadala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat din pag-ulan at thunderstorms sa Aurora at Quezon. Partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers naman ang dulot nito sa Metro Manila. Mag-ingat sa posibilidad ng flash floods o pagguho ng lupa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng makaranas ng light to moderate rains bandang hapon bukas sa ilang lugar sa Palawan at Northern Luzon. Moderate to heavy rains naman sa malaking bahagi ng Mindanao. Posible ang light to moderate rains bandang tanghali bukas sa Metro Manila. Naging literal na nakamamatay ang maling akala sa kaso ng isang pating na napadpad sa Agusan del Norte. Hinila ito ng mga residenteng napagkamalan nitong isang Blue Marlin. At ano pang natuklasan sa kawawang pating, Kuya Kim? Nagkagulo ang mga residente ng barangay nito sa Cabadbaran City sa Agusan del Norte. Nang sa kanilang dalampasigan, may inanod na malaking isda. Sa pag-aakalang isa itong Blue Marlin, pinagtulungan nila itong dalhin sa dalampasigan. Dito nila napagtanto ng isda, hindi pala Blue Marlin kundi isang pating. Ang isa sa mga residente, hinampas ito. Rason para ito'y masugatan at manghina. Kinahapunan ang pating, binawian na rin ng buhay. Nang masuri na ito ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, napag-alaman nila na ang pating ay isa palang blue shark. Buntis pala. Ang 29 na mga papo anak nito na ibalik sa dagat. Sa isang pahayag, kinondena ng BFAR ang kalunos-lunos na sinapit ng pating. Napakahalaga kasi ng papel ng mga ito sa ating dagat. Itong blue shark, nagbe-belong siya dun sa top predator. Yung isang rule na ng top predator shark, panatilihing malusog yung mga population ng mga ibang uri ng isda. Pag nakakita ng ganitong uri ng pating o yung mga protected na either wag pakialaman, wag disturbuhin. Pag nahuli naman to ng buhay, dapat pakawalan sila agad. So pagpatay sila, dapat ipagbigay alam to sa Bureau of Fisheries. Marami sa atin takot sa pating. Pero sa insidenteng ito, mukhang sila dapat matakot sa atin. Parang a handful lang ang nare-report globally. Tapos usually hindi blue shark yung implicated dito. Dito sa Pilipinas, halos zero yung reports. Plus hindi naman tayo natural prey ng mga pating. Ito po si Kuya Kim, magsagot ko kayo, 24 oras. Kalunos-lunos ang sinapit na isang batang 2 taong gulang sa Pampanga. Patay siya sa bugbog at saksak dahil nadamay sa away ng kanyang ina at kinakasama nito. Nakatutok si Darlene Kai. Ang masayang ngiti ng 2 taong gulang na batang ito sa alaala na lang sasariwain ng kanyang pamilya. Nasawi ang bata matapos madamay sa away ng kanyang ina at live-in partner nito sa Lubao, Pampanga nitong Martes ng gabi. Allegedly nagselos daw po yung lalaki. Sinaktan at sinakal daw ng suspect ang ina ng biktima. Mabilis siyang nakalabas ng bahay pero Naiwan po niya yung 2 years old na anak niya. And then yung po ang pinagbalingan ng lalaki. Nung nasa labas po siya, nagsisigaw din po yung bata kasi parang hinawakan daw po sa paa at inihampas po yung bata.
Nang bumalik sa bahay ang nanay, nadatnan niyang walang malay ang bata. Pagkabuhat niya sa anak, akto namang mananaksak ang suspek. Tinamaan sa braso ang nanay habang nasaksak sa kanang bahagi ng tiyan ang bata. Dead on arrival sa ospital ang bata. Ang nanay agad namang na-discharge. Tumakas ang suspek pero natundon din ng mga pulis sa bahay ng kanyang tiyuhin. May karapatan ka manahimik, no? Inaaresto kita sa kasalang pagpatay. Aminado ang suspek na nakainom sila ng kinakasama bago ang naging alitan. Nag-away po. Nawakan po yung tukil. Tinututok ko sa kanila. Nasambak po pala yung bata. Ano to? Walang pahayag ang suspek tungkol sa na-recover sa kanya na sachet ng hinihinalang shabu at granada. Nalagaan ko rin sila. Kailangan ko po na sarili kong alam yun. Nakakulong na ang suspek. Ang kaso po niya is homicide, frustrated homicide, and violation of RA 9262 or violation against women and children. Kakasuhan din ng mga otoridad ang kanyang tiyuhin. Tumaan din po yung pagramdam ko na nahuli na. Huwag na po sana pakawalan yun. Salamat po dahil napakabilis po na nahuli yung suspect sa pagpatay ko sa anak ko. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Pitong araw bagong eleksyon 2025, tuloy-tuloy ang paglalatag ng plataporma sa iba't ibang bahagi ng bansa ng mga tumatakbo sa pagkasenador. Si Tito Soto, paglaban sa fake news ang ikinakampanya. Si Erwin Tulfo, naisolusyonan ang problema sa baha at traffic. Si Congresswoman Camille Villar, murang pabahay ang isa sa mga advokasya. Si Benor Abalos, tututukan ng mental health services. Si Senador Bong Revilla, isusulong ang kapakanan ng senior citizens. Si Senator Pia Cayetano, nais paramihin ang health workers sa mga baryo. Si Ping Lacson, kinakampanya ang pagbabantay sa kaban ng bayan. Si Senator Lito Lapid nangakong tutulong sa pagpapalawig ng turismo. Pagpapababa sa presyo ng kuryente at petrolyo ang isinusulong ni Senator Francis Tolentino. Taas sahod para sa health workers ang kampanya ni Nars Alin Andamo. Pagpapalawak sa libreng kolehiyo ang ikinakampanya ni Bam Aquino. Serbisyo sa medikal at edukasyon ang isinusulong ni Mayor Abby Binay. Tututukan ni Representative Bonifacio Bosita ang agrikultura. Pagpupondo sa state universities at colleges ang sinusulong ni Representative Arlene Brosas. Paglaban sa political dynasties ang isa sa sinusulong ni Teddy Casino. Nakisa sa Langay Festival si Representative Franz Castro. Kasama na roon si Modi Floranda at si Amira Lidasa na kinamusta ang sitwasyon ng mga katutubo. Mas malinis na kapaligiran ang kampanya ni David D'Angelo. Nakipag-usap sa mga estudyante sa Baybay Leyte sina Calio de Guzman at Luke Espiritu. Presyo sa bilihin ng kabilang sa mga tinalakay ni Mimi Doringo sa Baguio. Si Senator Bongo, prioridad daw ang kalusugan ng bawat Pilipino. Sahod at benepisyo ng barangay officials ang tinalakay ni Congressman Rodante Marcoleta. Sapat na tulong sa solo parents ang giniit ni Senator Amy Marcos. Paglaban sa katiwalian ng isa sa mga advokasya ni Heidi Mendoza. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Singapore-bound si Heart Evangelista this coming Holy Week. May work pa rin daw siya kahit mahal na araw, pero susunod din daw doon ang kanyang pamilya. Fresh from her fashion show stint sa Greece ang kapusok global fashion icon. Na tila ang motto in life ngayon ay life begins at 40. Pag-amin ni Heart, di na siya natatakot with aging, lalo't ramdam niyang she's happier and more beautiful inside. May summer tip din si Heart. Ayon sa kanya, kung kukuha raw ng photo, mas magandang hindi tumagal ng 5 minutes under the sun. Di raw kasi nakakaganda yan. Kamakailan nga ay viral ang video ni Heart na ni-recreate ang famous sumakses sound sa TikTok. Kaya naman nang tanungin namin siya kung sumakses talaga siya,
Feeling ko na step by the step, pero hindi pa tayo sumistep ng step. Meron pa. Meron pa? Yes, parang feeling ko, paumpisa pa lang. Kasi parang ngayon pa lang dumadating. Yung mga na-imagine ko, parang nature yan eh. Girl power ang ipinakita ng dalawang babaeng pulis na buong lakas na itinulak ang isang jeep sa Legazpi City, Albay. Ayon sa saksi, biglang tumirik ang sasakyan. Hindi naman nag-atubili ang dalawang pulis na tumulong kahit mabigat ang jeep. Ang mga nakakita humanga at saludo sa lady cops na nagpakita ng kabutihang loob. Patunay rin daw na walang pinipiling kasarian ang lakas at determinasyong tumulong sa kapwa. Huwag daw maging dayuhan sa sariling bayan. Kaya po sa mga trip ang mag-travel, adventure o yung bang tamang chill lang, pasyal na sa Ilocandia. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ngayong taginit na, wala nang masasaya pa sa pagtampisaw sa ating nagagandahang beach. Distress mode ka man sa nakakapagod na work week o trip mo lang mag-chill, ilang oras lang mula rito sa metro, biyaheng Ilocandia tayo. Sa Pagudpud, Ilocos Norte, dinarayo ang Saud Beach kung saan pwedeng masubukan ng iba't ibang water activities gaya ng speedboat, banana boat at water cycling. Definitely not for the faint of heart. Mala giant swimming pool ang asul na dagat at makikita rin sa paligid ng dagat ang mga wind turbine. Ayon sa mga resort doon, dumarami na ang mga nagbubook. Kung ang trip mo ay chillax mode lang, patok na pasyalan ng Pinsal Falls sa Santa Maria, Ilocos Sur. Mabighani sa ganda nito na pinaliligiran ng luntiang kabundukan at preskong hangin. Dagdag atraksyon din ang mga rock formation dito. Maaari itong akyatin ayon sa Tourism Office pero kinakailangang may kasamang guide. May floating cottages din at bangka na pwedeng arkilahin para makalapit sa mismong talon. O, saan tayo sa susunod na pasyal o food trip? I-share nyo na sa 24 Oras Weekend page ang inyong travel at food adventures. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 Oras. Looking stunning and elegant ang ilang sparkle at kapuso stars na nagningning sa ABS-CBN Ball 2025. Ang ilang PBB host at ex-housemates sa bahay ni Kuya nagkita-kita roon. Narito ang aking chika. Elegante ang mga dumating na sparkle at kapuso stars sa ABS-CBN Ball 2025. Tulad ni former PBB Celebrity Collab Edition house guest Michelle Marquez D, na looking statuesque sa kanyang tan-colored gown. Dashing debonair ang dating ni PBB host Mavi Legazpi, suotang isang modern dark pinstriped suit. And PBB ex-housemate Ashley Ortega's fiery red shimmering bustier dress. Very elegant din ang mga PBB co-host ni Mavi na sina Melay Cantiveros, Enchong D at kapwa ex-housemate ni Ashley na si AC Bonifacio. Looking classy si Kapuso fashion icon Heart Evangelista sa kanyang blue mermaid cut dress. Present din ang stars ng Kapuso series na Cruz vs. Cruz na sina Vina Morales at Gladys Reyes. Pati si Nikki Valdez na napapanood sa Lolong. Rumampa rin ang It's Showtime hosts. Si Ann Curtis nagpawaw sa kanyang very sexy hot blush gown na may floral detachable sleeves. Unkabogable si Vice Ganda sa kanyang pink and light blue getup, nagawa pa ng isang Lithuanian designer. Dumating din ang mga opisyal ng GMA Network at Sparkle sa pangunguna ni GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Coson Valdez. Kasama niya sina Sparkle First Vice President Joy Marcelo at Sparkle Senior Talent Manager Tracy Garcia. Congratulations on your ball. I'm very happy that we've had so many collaborations and I'm really looking forward to more and more collaborations in the future.